Naranasan mo na bang maging extra sa sarili mong buhay? Yung tipong ikaw ang laging nagbibigay, ikaw ang laging nagsasakripisyo, pero sa huli, ikaw pa rin ang itatapon at ipapahiya? Ako si Amara, isang babaeng naniwalang ang utang na loob ay dapat bayaran ng sariling kaligayahan. Isinakripisyo ko ang aking danggal para maging isang asawang kapalit. Ngunit sa gitna ng karangyaan at pag-ibig, isang madilim na katotohanan ang sisira sa lahat. Sa oras na ang pamilyang pinrotektahan ko, ang siyang magbaon sa akin sa hukay ng kahihiyan. Doon ko matututunan ang lumaban. Ito ang aking kwento. Kwento ng isang kapalit na naging karapat-dapat. Sa loob ng isang taon, tiniis ko ang pagiging extra sa sarili kong buhay. Pero mayong gabi, nang ibigay sa akin ni Gabriel ang susi ng aming kinabukasan, akala ko ay tapos na ang ulan. Hindi ko alam, ang sarili ko palang ina at kapatid ang magdadala ng malakas na bagyo para lunurin ako sa iya. Ang kaninang masayang tugtugan sa loob ng Grand Hall ng mansion ng mga Monteverde ay biglang napalitan ng nakakanghilong katahimikan. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, suot ang isang mamahaling kulay asul na gown na tila bahiyas na kumukutitap sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Hawak ni Gabriel ang aking kamay, ang kanyang hawak na lagi nagpaparamdam sa akin na ligtas ako, na sa wakas may isang taong nakakita sa tunay kong halaga. Happy birthday, Amara! Bulong ni Gabriel sa harap ng mikropo. No sapat na para marinig ng lahat ng mga negosyante at matataas na tao sa Quezon City. You've been the heart of this home for the past year. Today, I'm giving you more than just a gift. These documents are the titles to the Monteverde Logistics new chain of stores. From this day on, you are no longer just my wife. You are my equal partner. Ramdam ko ang pag-init ng aking mga mata. Isang taon na ang nakakaraan ng pilitin ako ni Nanay Remedios na ikasal kay Gabriel. Ang sabi niya, kailangan kong isakripisyo ang sarili ko dahil tumakas si Bianca, ang tunay na napusuan ng mga Monteverde. Ikinasal ako sa isang lalaking noon ay balita nating lumpo at bugnutin dahil sa isang aksidente. Tinanggap ko ang lahat, ang pagiging kapalit, ang mga mapanghusgang mata ng mga tao, at ang malamig na pakikitungo ni Gabriel sa simula. Pero unti-unti, sa pag-aalaga ko sa kanya at sa kanyang lola na si Doña Ingracia, nahanap namin ang isa't isa. Ngayong gabi, akala ko ay ito na ang huling pahina ng aking paghihirap. Akala ko tapos na ako sa pagiging anino ni Bianca. Ngunit ang pinto ng Grand Hall ay biglang bumukas ng malakas. Ang lahat ng mata ay lumingon sa dulo ng red carpet. Doon, nakatayo ang aking kapatid na si Bianca. Maputla, gulo ang buhok, at umiiyak. Katabi niya si Nanay Remedios na may hawak na isang envelope. Itigil ang kasinungalingang ito! Ang sigaw ni Nanay Remedios na bumasag sa mahiwagang gabi. Dahan-dahan silang naglakad palapit sa amin. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat hakbang ni Bianca ay tila isang dagok sa aking dibdib. Bakit sila narito? Bakit na yun? Amara, maawa ka naman sa kapatid mo, sabi ni Nanay Remedios nang makarating sila sa harap ng entablado. Tumingin siya kay Gabriel at pagkatapos ay sa lahat ng mga tao. Gabriel, patawarin mo kami. Hindi na kayang itago ng anak ko ang katotohanan. Umalis si Bianca noon dahil natakot siya. Pero hindi niya alam na may dala-dala na pala siyang bunga ng pagmamahalan ninyo. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang hawak ni Gabriel sa kamay ko ay bahagyang lumuwag. Anong sinasabi mo, Remedios? Malamig na tanong ni Gabriel. Pero ramdam ko ang tensyon sa kanyang boses. Binuksan ni Bianca ang envelope at inilabas ang isang ultrasound result. Buntis ako, Gabriel. 3 buwan na. Alam ko nagkamali ako nang iwan kita noon dahil sa takot ko sa kalagayan mo. Pero hindi ko kayang makita ng kapatid ko ang nagpapakasasa sa buhay na dapat ay sa akin. At higit sa lahat, hindi ko kayang lumaking walang ama ang anak natin. Inabot ni Nanay Remedios ang mga litrato kay Gabriel. Heto ang mga ebidensya, mga litrato ninyo ni Bianca sa hotel noong huling buwan bago ang aksidente mo. At heto ang mga mensaheng ipinadala mo sa kanya kamakailan lang na nagsasabing hindi mo makalimutan ang gabi ninyong dalawa. Kinuha ni Gabriel ang mga litrato. Nakita ko ang pagdilim ng kanyang mukha.
Tumingin ako sa mga litrato, malinaw na malinaw ang mukha ni Gabriel at Bianca, magkayakap sa isang madilim na silid. Ang mga mensahe sa cellphone ay mula sa mismong numero ni Gabriel. Ang mga bulungan sa paligid ay naging malakas na usap-usapan. Kaya pala mabilis ang kasal, may itinatago. Kawawang Amara, pampalipas oras lang pala habang wala ang tunay na mahal. Siya na nga ang kapalit, inagawan pa ang sariling kapatid. Ang bawat salita ay parang laslas sa aking pagkatao. Tumingin ako kay Nanay Remedios. Ang babaeng kinawag kong ina, ang babaeng pinag-alayan ko ng lahat ng sakripisyo ko, ay nakatingin sa akin ng may malamig na tagumpay sa kanyang mga mata. Doon ko naintindihan, hindi siya napunta rito para humingi ng tawad. Napunta siya rito para sirain ako. Gabriel, ang tanging lumabas sa bibig ko. Sabihin mong hindi totoo ito. Hindi sumagot si Gabriel. Nakatingin lang siya sa ultrasound result na tila ba tinitimbang ang bawat salitang binitawan ni Bianca. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Nanay Remedios. Bumaba ka na dyan, Amara, utos ni Nanay Remedios. Ibigay mo na kay Bianca ang pwestong kailanman ay hindi naging sayo. Mahiya ka naman sa sarili mo. Ginagamit mo ang asawa ng kapatid mo para lang yumaman. Lumingon ako sa paligid. Nakita ko ang hitsura ni Doña Engracia na tila ba nandidiri sa sitwasyon. Nakita ko ang mga dati kong kaibigan na ngayon ay nakatakip na ang bibig sa timis. At higit sa lahat, nakita ko si Bianca, ang kapatid ko, na may patago na ngisi sa likod ng kanyang mga peking luha. Sa isang sandali, bumalik sa isip ko ang lahat. Ang mga gabi na puyat ako sa pag-aalaga kay Gabriel nung hindi pa siya nakakalakad. Ang mga oras na tiniis ko ang panglalait ng ibang tao dahil lang sa mahal ko siya. Ang lahat na iyon mabubura lang ba ng isang ultrasound at ilang pirasong litrato? Dahan-dahan kong naramdaman ang paglamig ng aking balat. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas na determinasyon. Kung ang pamilya ko ang siyang babasag sa aking danggal, hindi ko hahayaang makita nilang nadudurog ako. Hinarap ko si Gabriel. Isang tanong lang, Gabriel. Pinagtaksilang mo ba ako? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay blangko. Amara, kailangan nating ayusin ito ng pribado. Pribado? Natawa ako ng mapait, sapat na para marinig ng lahat. Ipinihiya ako sa harap ng lahat ng tao, tapos gusto mo ng pribado? Kung totoo man ang dala nila, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Inalis ko ang susing ibinigay niya sa akin at inilapag ito sa lamesa. Kasunod nito, dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring. Ang gintong singsing na naging simbolo ng isang taon kong pagsisikap ay naglabas ng isang matunog na ting nang ilapag ko ito sa tabi ng susi. Amara, anong ginagawa mo? Tanong ni Gabriel, bakas ang gulat sa kanyang boses. Ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng ibinigay mo, Gabriel, dahil kung ang kapalit ng lahat ng ito ay ang aking danggal, mas pipiliin ko maglakad palabas ng mansyon na ito nang walang kahit isang kusing, basta't bit-bit ko ang aking pagkatao. Lumingon ako kay Bianca at Nanay Remedios. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Sana ay maging masaya kayo sa perang nakuha niyo mula sa kahihiyan ko. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Buong danggal akong naglahad pababa ng entablado. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit diretsyo, hindi ako lumingon. Hindi ko ipinakita ang luha na nagsisimulang pumatak sa aking mga mata. Paglabas ko ng dambuhalang pinto ng mansion, sinalubong ako ng malakas na ulan at madilim na langit. Basang-basa ang aking gown. Ang lamig ay nanunuot sa aking buto, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. Tumakbo ako palayo. Hindi alam kung saan pupunta, hanggang sa marating ko ang kalsada. Doon, sa gitna ng dilim, napatigil ako. Napatingin ako sa aking mga kamay na nanginginig, sa isang gabi na wala ang lahat. Ang asawa ko, ang pangarap ko, at ang pamilyang akala ko ay mahal ako. Ngunit habang umiiyak ako sa ilalim ng ulan, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ko. Ang tinig ni Yaya Rosa, ang matandang tagapag-alaga ng aking tunay na ina. Amara, darating ang araw na ang lahat ng itinago ay mabubunyag. Huwag kang matakot. Dahil ang dugo mo ay hindi galing sa mga taong gustong pumatay sa iyo. Huminga ako ng malalim, pinalis ang luha sa aking mukha. Kung akala ni Bianca at Nanay Remedios na tapos na ang laban,
Nagkakamali sila. Hindi pa nila kilala kung sino ang tunay na Amara Villanueva. Dahil sa gitna ng kahihiyang ito, may isang bagay silang nakalimutan. Ang asawang kapalit na itinapon nila ay siya palang may hawak ng susi na wawasak sa buong kaharian nila. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila batunog ng mga pako na ibinabaon sa kabaong ng aking mga pangarap. Narito ako sa loob ng kwartong naging kanlungan ko sa loob ng 1 taon. Ang kwartong naging saksi sa mga bulong ng pag-ibig namin ni Gabriel, sa mga gabi ng pag-aalaga ko sa kanya, at sa mga pangarap na binuo namin ng magkasama. Pero ngayon, ang kwartong ito ay tila ba naging isang banyagang lugar. Ang bawat gamit na hinahawakan ko ay hindi na akin. Nagmamadali akong nag-impake ng ilang pirasong damit sa isang lumang maleta. Hindi ko kinuha ang mga mamahaling gown, ang mga alahas na regalo ni Gabriel, o kahit ang mga sapatos na pinili niya para sa akin. Kinuha ko lang ang mga gamit na dala ko nung unang araw na pumasok ako sa mansion na ito bilang isang kapalit. Biglang bumukas ang pinto. Hindi na kumatok ang taong pumasok. Si Bianca yon. Suot pa rin ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Pero ngayon ay wala na ang mga peking luha. Hawak niya ang isang baso ng wine at kampanteng naupo sa dulo ng kama ko. Masyadong maliit ang maletang yan para sa isang taong nagnahaw ng buhay ng iba, Amara. Pang-uuyam niya. Inilibot niya ang paningin sa kwarto. Alam mo, hindi ko akalain na ganito kaganda ang magiging kwarto ko. Salamat sa pagpapanatili nitong malinis para sa akin. Hindi ko siya tiningnan. Ipinagpatuloy ko ang pagtiklop ng aking mga lumang t-shirt. Kung nakuha mo na ang gusto mo, Bianca, iwan mo na ako ng mag-isa. Paalis na ako. Paalis? Oh, talaga ba? Pero bago ka umalis, siguraduhin mong wala kang itinatagong kahit anong pag-aari ng mga Monteverde. Tumayo siya at marahas na hinila ang aking maleta, dahilan upang magkalat ang aking mga damit sa sahig. Gusto ko lang makasiguro. Baka kasi pati ang mga hikaw na suot mo ay balak mong itakas. Wala ako kinuha na hindi sa akin, Bianca. Sigaw ko. Ang galit ay nagsisimula ng umapaw. Lahat ng ibinigay ni Gabriel ay iniwan ko na sa baba. Ang mga damit na ito ay binili ko gamit ang sarili kong sahod noong nagtatrabaho pa ako sa palengke. Tumawa siya ng malakas, isang tunog na parang kaskas ng kutsil, sa plato. Sahod sa palengke? Amara, don't be so pathetic. Ang lahat ng meron ka ngayon ay dahil sa pangalan ng mga Monteverde. At ang pangalang yon? Akin yon. Ako ang dapat na nandito mula pa nung una. Pumasok din si Nanay Remedios sa kwarto. Hindi ko nakita ang kahit anong awa sa kanya mga mata. Sa halip, ang nakita ko ay ang pagkairita na tila ba ako ay isang dumi na kailangang walisin. Tama na ang satsat, Bianca. Paalisin mo na ang babaeng yan bago pa magbago ang isip ni Gabriel at ipahuli siya sa pulis dahil sa panlolo ko, sabi ni Nanay Remedios. Tumingin siya sa akin, ang boses ay puno ng put. Amara, huwag mo na kaming hiyain palalo. Umalis ka na habang may konti ka pang mukhang maihaharap sa mga tao. Nay! Bakit niyo ginagawa ito? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Buong buhay ko, sumunod ako sa inyo. Ikinasal ako sa taong hindi ko kilala dahil lang sa utos nyo. Inalagaan ko kayo, binigyan ko kayo ng lahat ng pera na nakukuha ko. Bakit niyo ako itinatapon na parang basura? Lumapit si Nanay Remedios at mabilis na dumapo ang kanyang palad sa aking pisngi. Isang malakas na sampal na nagpalingon sa aking ulo. Huwag mo akong sumbatan, sigaw niya. Ginawa mo lang ang dapat mong gawin dahil palamunin ka namin. At ngayong narito na ang tunay kong anak, ang anak na magdadala sa atin sa tunay na yaman. Wala ka ng silbi sa akin. Isa kang malas, Amara. Mula pa noong bata ka, ikaw na ang malas sa pamilyang ito. Ang sakit ng sampal ay wala pa sa kalahati ng sakit ng kanyang mga salita. Ang malas. Yun pala ang tingin niya sa akin sa loob ng mahabang panahon. Kinuha ko ang aking mga damit mula sa sahig at isiniksik muli sa maleta. Wala nang luha. Ubos na. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang isang malalim na hungkag sa aking dibdib. Pagbaba ko sa hagdan, nakita ko si Gabriel na nakatayo sa may grand foyer. Nakatalikod siya sa akin.
nakatingin sa malawak na garden na binabayo ng bagyo. Tumigil ako sa huling baita ng hagdan. Umaasa ako na lilingon siya. Umaasa ako na sasabihin niyang, Amara, manatili ka. Mag-usap tayo. Pero nanatili siyang parang estatwa. Malamig, malayo. Gabriel? Mahinang tawag ko. Hindi siya lumingon. Ang boses lang niya ang narinig ko. Baritono at walang emosyon. Iwan mo ang susi ng gate sa security. At Amara, huwag ka nang babalik dito. Parang may humigop ng hangin sa aking mga baga. Ang huling hibla ng pag-asa ko ay tuluyan ng naputol. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palabas. Pagdating ko sa may dambuhalang gate ng mansion, sinalubong ako ng security guard na dati ay nakangiti sa akin tuwing umaga. Ngayon, nakatingin siya sa sahig. Tila ba nahihiya para sa akin? Ibinigay ko ang susi sa kanya. Sandali! Ang sigaw ni Nanay Remedios mula sa likuran ko. Tumakbo siya palapit, hingal na hingal kasunod si Bianca. Akala ko ay may huling salita siya ng paalam. Pero hinaras niya ang aking maleta. Ibigay mo sa akin yan. Ano ba, Nay? Damit ko lang ang laman nito. Pagpupumiglas ko. Pero sa lakas niya, naagaw niya ang maleta at binuksan ito sa gitna ng ulan. Nagkalat ang aking mga lumang damit sa maputik na kalsada. Hinalugog niya ang bawat sulok hanggang sa makita niya ang isang maliit na box na nakabalot sa tela. Aha! Sinasabi ko na nga ba, may itinatago ka? Sabi ni Nanay Remedios. Binuksan niya ang box at ang mukha niya ay napalitan ng galit nang makita ang isang lumang kwintas na pilak na may pendant na hugis puso. Magnanakaw? Pati ba naman ang alahas ni Bianca ay nanakawin mo? Hindi yan kay Bianca, kay Nanay Elena yan. Yan ang tanging alaala ko sa tunay kong ina. Sigaw ko habang pilit na inaagaw ang kwintas. Wala kang ina kundi ako, at ang lahat ng nasa bahay na ito ay pag-aari ng pamilya ko. Itinapon ni Nanay Remedios ang kwintas sa putikan at tinapakan ito. Wala kang dalang kahit ano mula rito. Lumayas ka na! Itinulak niya ako ng malakas, dahilan upang mapaupo ako sa basang kalsada. Narinig ko ang tawanan ni Bianca habang pinapanood nila ako nakalubog sa putik. Isinara nila ang dambuhala gate sa harap na muka ko. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila ba ang huling hatol sa aking buhay. Naiwan ako doon, basang-basa, marumi, at walang kahit anong dala kundi ang suot kong damit. Tumingin ako sa paligid, madilim. Walang tao. Walang matutuluyan. Dahan-dahan kong kinapa ang putik hanggang sa mahawakan ko ang malamig na pilak ng kwintas ni Nanay Elena. Pinunasan ko ang dumi rito at mahigpit itong hinawakan. Hindi pa ito ang huli, bulong ko sa gitna ng ulan. Ang aking boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang matinding puot na ngayon lang sumiklab sa aking puso. Isinusumpa ko, ang bawat putik na idinikit niyo sa pangalan ko, ibabalik ko sa inyo ng 100 beses. Tumayo ako at nagsimulang maglakad sa gitna ng bagyo. Hindi ko alam kung hanggang saan ang mararating ko, pero alam ko ang isang bagay. Pupunta ako sa Batangas. Hahanapin ko ang katotohanan. At kapag nahanap ko yon, walang sinuman sa mansion na yon ang makakatakas sa aking paniningil. 3 oras na biyahe sa bus ang tila naging habambuhay para sa akin. Habang nakasandal ang aking ulo sa malamig na salamin ng bintana, pinapanood ko ang unti-unting pagpapalit ng matatayog na gusali ng Maynila sa malalawak na sakahan at madidilim na puno ng Batangas. Basang-basa pa rin ang aking suot na damit, tuyo na ang putik sa aking balat, at ang tanging bitbit ko ay ang kwintas ni Nanay Elena na mahigpit kong nakakulong sa aking palad. Wala akong pera, pero buti na lang at may nakatagong 500 piso sa loob ng casing ng cellphone ko. Isang bagay na hindi napansin ni Nanay Remedios nang hinaluhog niya ang maleta ko. Pagbaba ko sa kanto ng aming baryo, sinalubong ako ng amoy ng basang lupa at ang huni ng mga kuliglig. Madilim ang paligid. Ang tanging ilaw ay mula sa ilang post na aandap-andap. Bawat hakbang ko sa maputik na daan ay nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako bago ako naging asawang kapalit. Ako si Amara, ang batang lumaki sa hirap. Ang batang laging huli sa listahan. Ang batang sanay na walang kahit ano. Narating ko ang isang maliit na kubo sa dulo ng kalsada.
Luma na ito. May mga butas ang nipa, pero malinis ang paligid. Ito ang bahay ni Yaya Rosa, ang matandang tagapag-alaga ni Nanay Elena na tumayong inainahan ko noong mga panahong abala si Nanay Remedios sa pagpapalaki kay Bianca. Tao po, Yaya Rosa? Mahinang tawag ko. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na may hawak na gasera. Nang makita niya ako, halos mabitawan niya ang ilawan. Amara? Diyos ko, anong nangyari sa'yo, anak? Nag-aalalang tanong niya habang mabilis na lumalapit sa akin. Nang maramdaman ko ang mainit na yakap ni Yaya Rosa, dun lang muling bumagsak ang aking mga luha. Ang pader na binuo ko sa harap ng mansyon ng mga Monteverde ay tuluyan ng gumuho. Dito, sa piling ng matandang ito, naramdaman ko ang tunay na pagkalinga. Isang bagay na kailanman ay hindi ko naramdaman kay Nanay Remedios. Pinalayas nila ako, Yaya. Wala na akong mapupuntahan. Hikbi ko. Pumasok ka, anak. Magpalit ka ng damit at kukuha ako ng mainit na sabaw. Malumanay na sabi niya habang inaalalayan ako. Pagkatapos kong makapaglinis ng sarili at makahigop ng mainit na sabaw ng tinola, naupo kami ni Yaya Rosa sa papag. Inilabas ko ang kwintas na pilak at ipinakita sa kanya. Yaya, ito na lang ang natira sa akin. Sinabi ni Nanay Remedios na malas ako, na wala akong karapatan sa kahit ano dahil palamunin lang ako mula pa noong bata. Kwento ko habang nakatingin sa apoy ng gasera. Huminga ng malalim si Yaya Rosa at hinawakan ng aking kamay. Huwag kang maniniwala sa babaeng yon, Amara. Kung may malas man sa pamilyang ito, hindi ikaw yon. Alam mo ba kung bakit galit na galit sa'yo si Remedios? Tumingin ako sa kanya, nagtataka. Dahil ba hindi niya ako tunay na anak? Higit pa roon, anak, galit siya sa'yo dahil ikaw ang buhay na alaala ng pagkatalo niya. Simula ni Yaya Rosa. Ang Nanay Elena mo, hindi siya basta-bastang babae. Siya ay galing sa isang respetadong pamilya rito sa Batangas. Si Remedios, siya ang dating assistant ng nanay mo. Inggit na inggit siya sa kagandahan at kabaitan ni Elena. Nanlaki ang aking mga mata. Assistant lang siya ni Nanay Elena? Oo, at noon pumanaw ang nanay mo, ginamit ni Remedios ang lahat ng panlilinlang para makuha ang tatay mo at ang lahat ng naiwan ni Elena. Ginamit niya ang utang na loob para kontroling ka, para maniwala ka na wala kang halaga. Pero ang totoo, Amara, ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. Kamukhang-kamukha mo ang iyong ina, at tulad niya, hindi ka dapat nagpapadapi sa putik. Tumayo si Yaya Rosa at pumasok sa loob ng isang silid. Paglabas niya, may dala-dala siyang isang maliit na box na gawa sa bakal, kalawangin na ito, at may maliit na kandado. Ito ay iniwan sa akin ng nanay mo bago siya malagutan ng hininga. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa'yo kapag wala ka na talagang matakbuhan. Kapag ang mundo ay tumalikod na sa'yo, paliwanag ni Yaya Rosa habang inilalapag ang box sa harap ko. Heto ang susi, Amara, pero mag-ingat ka. Ang laman ng box na ito ay pwedeng magligtas sa'yo, pero pwede rin itong maging mitsa ng isang malaking gulo. Nanginginig ang aking kamay habang kinukuha ang susi. Tumingin ako kay Yaya Rosa. Bakit na yun nyo lang ito ibinigay? Dahil alam kong hindi mo pa kayang tanggapin ang katotohanan noon, pero ngayon, nakita ko na ang apoy sa mga mata mo. Hindi ka na ang batang sunod-sunuran. Handa ka na, Amara. Dahan-dahan kong isinusi ang bakal na box. Ang tulog ng pag-ikot ng lock ay tila ba isang hudyat na wala nang balikan ng buhay na tinalikuran ko. Pagbukas ko ng takip, hindi ginto o alahas ang nakita ko. Sa loob ay may isang lumang dokumento na may selyo ng gobyerno, isang sulat na sulat kamay ni Nanay Elena, at isang litrato ng isang matandang babae na may napakaamo, nulit makapangyarihang muka. Sino siya? Tanong ko habang itinuturo ang litrato. Iyan si Doña Engracia Monteverde noong kabataan niya. Sagot ni Yaya Rosa na ikinagulat ko ng husto. At ang dokumentong yan? Yan ang katotohanang itinago ni Remedios sa loob ng 10 taon. Binasa ko ang unang linya ng dokumento. Ang aking puso ay tila gustong lumundag sa aking lalamunan. Memorandum of Agreement and Marriage Covenant. Hindi lang pala ito, basta kasunduan sa kasal.
Isa itong pagkilala sa utang na loob ng mga Monteverde sa pamilya ng aking tunay na ina. At ang pangalang nakasulat bilang primary beneficiary at sole heir ay hindi Bianca Villanueva, kundi Amara Elena Villanueva. Ibig sabihin, bulong ko, hindi makapaniwala. Ibig sabihin anak, hindi ka lang basta kapalit. Ikaw ang orihinal na pinili. At si Bianca? Siya ang tunay na panggulo na pilit isinaksak ni Remedios sa kwento niya ni Gabriel. Isinara ko ang box at niyakap ito ng mahigpit. Ang lungkot na nadama ko kanina ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. May hawak na akong bala. May hawak na akong ebidensya na magpapabagsak sa kahariang itinayo ni Nanay Remedios sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Tumingin ako sa bintana, sa labas kung saan nagsisimula ng sumikat ang araw sa pagitan ng mga puno. Gabriel, Nanay Remedios, Bianca, sambit ko sa aking isipan. Handa na ako. At sa pagkakataong ito, ako naman ang maniningil. Hindi pa sumisikat ng husto ang araw, ngunit ang mga mata ko ay dilat na. Sa harap ko sa ibabaw ng lumang papag ni Yaya Rosa, nakalatag ang mga papel na magbabago sa takbo ng aking tadhana. Ang bawat salitang nakasulat sa lumang dokumento ay tila ba mga uling na nagpapaninga sa apoy ng aking paghihigante. Kinuha ko ang sulat kamay ni Nanay Elena. Ang papel ay madilaw na at marupok, may bahid ng natuyong luha mula sa nakaraan. Para sa aking mahal na Amara, simula ng sulat. Anak, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako sa tabi mo. Gusto kong malaman mo ang katotohanan na pilit nilang itatago sa iyo. Noon kabataan ko, nailigtas ko si Engracia Monteverde mula sa isang malubhang aksidente. Hindi lang buhay ang utang niya sa akin, kundi ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Bilang pasasalamat, sumumpa siya na ang kanyang panganay na apo ay pakakasalan ng aking anak. Hindi ito para sa pera, kundi para masiguro na ikaw ay magkakaroon ng pamilyang poprotekta sa iyo mula sa kasamaan ni Remedios. Anak, huwag kang papayag na maging anino ka lang. Ang pangalang Villanueva at Monteverde ay nakatali sa iyong dugo. Napahigpit ang hawak ko sa sulat. Si Nanay Remedios, alam niya ang lahat mula pa noong simula. Kaya pala, ganun na lang ang pilit niyang itago ako. Ang gawin akong katulong sa sarili naming pamamahay, at ang itulak si Bianca sa harap ni Gabriel. Yaya Rosa? Tawag ko sa matanda na noon ay natitimpla ng kape sa kusina. Paano nagawa ni Nanay Remedios na palitan ang pangalan ko sa mga dokumento na isinumitit sa mga Monteverde? Lumapit si Yaya Rosa at naupo sa tabi ko. Napakatuso ng babaeng yon, Amara. Nung pumanaw ang tatay mo, siya ang humawak ng lahat ng legal na papel. Sinabi niya kay Doña Engracia na ikaw ay sakitin, mahina ang isip at hindi karapat-dapat na maging asawa ng isang Monteverde. Ginamit niya ang litrato ni Bianca at ipinakilala ito bilang ikaw. Pero noong tumakas si Bianca bago ang kasal, na-pressure siya. Kaya ikaw ang isinalang niya. Pero pinalabas niya na ikaw ay isang kapalit lang para hindi maghinala ang mga Monteverde na niloko niya sila sa simula pa lang. Napatawa ako ng mapait. Ang buong buhay ko pala ay isang malaking dula-dulaan na isinulat ni Nanay Remedios. At ang mas masakit, si Gabriel, ang lalaki minahal ko, ay naging biktima rin ng telenovela ng aking madrasta. Pero may isang bagay na hindi alam ni Remedios, pagpapatuloy ni Yaya Rosa. Ang orihinal na kopya ng kasunduan ay nasa kamay ng pamilya Valdez, ang mga abogado na tapat sa nanay mo. Ang kopyang hawak mo ngayon ay ang duplicate na itinago ko. Doon ako nakaramdam ng pag-asa. Kung buhay pa ang abogado ng nanay ko, may laban ako. Kailangan ko makausap si Ate Valdez. Determinadong sabi ko. Yaya, nasaan siya ngayon? Nasa Maynila siya anak, pero mag-iingat ka, siguradong binabantayan ni Remedios ang bawat galaw mo. Sa tingin nila, wala kang pera at wala kang boses. Yan ang alas mo. Ang akala nila ay talunan ka na. Kinuha ko ang aking cellphone. Buti na lang at hindi ito kinuha ni Nanay Remedios dahil luma na ito. Hinanap ko ang listahan ng mga contacts na itinago ko noon pa. Bilang asawa ni Gabriel, marami akong nakilalang tao. At isa na doon ang pamilyang Valdez na minsan nang nag-audit sa Monteverde Logistics. Habang naghahanap, isang mensahe ang pumasok sa inbox ko. Mula kay Gabriel.
Amara, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Ninigas ang aking mga daliri. Gusto kong sumagot. Gusto kong isigaw sa kanya ang lahat ng galit ko. Pero naalala ko ang hitsura niya sa gabi ng party. Ang blangko niyang mga mata. Ang pananahimik niya habang ipinahihiya ako ni Bianca. Hindi. Hindi muna ngayon, Gabriel. Kung kakausapin kita, kailangan ay pantay na tayo. Hindi na ako ang Amara na nagmamakaawa para sa pag-ibig mo. Ibinaba ko ang cellphone at kinuha ang dokumento. Tinitigan ko ang pirma ni Doña Engracia Monteverde. Kung malalaman ng matandang babaeng yon na ang paborito niyang apo sa tuhod na si Bianca ay isang impostor, guguho ang mundo niya. Yaya, kailangan ko ng pera para makabalik sa Maynila. Isasangla ko muna itong kwinta si Nanay Elena. Sabi ko. Huwag anak. Huwag mong isasangla ang huling alaala mo. Pigil ni Yaya Rosa. May kinuha siyang isang lumang medyas sa loob ng kanyang baul. Heto, ipon ko ito mula sa mga pananim ko. Gamitin mo ito, pumunta ka sa Maynila, bawiin mo ang danggal mo. Nayakap ko si Yaya Rosa ng mahigpit. Pangako Yaya, pagbalik ko rito, hindi na ako ang Amara na umiiyak sa ilalim ng ulan. Hapunan nang makarating ako sa tapat ng isang matayog na building sa Makati. Suot ko ang isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Pero diretso ang aking tingin, hindi na ako nakayuko. Pumasok ako sa opisina ng Valdez and Associates. Good afternoon. I want to see Adi Manuel Valdez. Tell him, Amara Elena Villanueva is here. Sabi ko sa receptionist nang may otoridad na ikinagulat niya. May appointment po ba kayo, ma'am? Tanong niya. Wala. Pero sabihin mo sa kanya, ang anak ni Elena Villanueva ay may dalang utang na dapat nang bayaran. Pagkalipas ng 5 minuto, isang matandang lalaki na may salamin ang mabilis na lumabas mula sa kanyang opisina. Nang makita niya ako, natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa mukha ko. Mukhang nakakita siya ng multo mula sa nakaraan. Elena? Bulong niya. Hindi po, Ate Valdez. Ako ang kanyang anak si Amara. Sagot ko habang may tipid na ngiti. At narito ako para hingin ang tulong niyo na bawiin ang buhay na ninakaw sa akin. Pumasok kami sa loob ng kanyang opisina. Inilatag ko sa kanyang mesa ang bakal na box at ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang mga ito, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa gulat patungo sa matinding galit. Alam ko ang tungkol sa kasal mo kay Gabriel Monteverde, Amara. Pero ang akala ko ay ikaw ang itinutulak ni Remedios simula pa lang. Hindi ko alam na ginamit niya ang pangalan ni Bianca sa mga opisyal na record ng pamilya Monteverde. Paliwanag ni Ate Valdez. Niloko niya ang lahat, Ate, at ngayon, ginagamit nila ang isang peking pagbubuntis para tuluyan akong sipain sa buhay ni Gabriel. Sabi ko, ang boses ko ay matatag. Kung gayon, kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Ate Valdez habang may kinukuha sa kanyang drawer. May isang dokumento na hindi alam ni Remedios na nasa akin. Ito ang original deed of donation ng lupang kinatatayuan ng Monteverde Logistics. Ang lupang yon, hindi yan binili ng mga Monteverde. Yon ay donasyon ng nanay mo, na may kondisyon na ang tanging magmamay-ari nito ay ang kanyang direktang tagapagmana sa oras na mamatay si Elena. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ibig sabihin, Amara, hindi mo lang asawa si Gabriel. Sa papel at sa batas, ikaw ang may-ari ng lupang kinatatayo ang negosyo nila. Kapag tinanggal ka nila bilang asawa, mawawala sa kanila ang lahat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa wakas, nahanap ko na ang mitsa na susunog sa kanilang lahat. Ate Valdez, may plano ako. Hindi muna natin ipapaalam na narito ako. Hahayaan nating magpakasaya sina Bianca at Nanay Remedios sa akala nilang panalo nila. Sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang dambuhalang building ng Monteverde Corp. Gusto ko, sa oras na akala nila ay hawak na nila ang langit, doon ko ipaparamdam sa kanila ang bagsak sa impyerno. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Ate Valdez, sorry po, pero ayaw talagang paawat ng client niyo sa labas, sabi ng secretary. Sa likuran niya, pumasok ang isang lalaking pamilyar ang tindig, si Gabriel. Napatayo ako.
Ang aming mga mata ay nagtagpo. Nakita ko ang gulat, ang sakit, at ang pangunggulila sa kanyang tingin. Pero bago pa siya makapagsalita, humakbang ako palapit sa kanya at ibinigay ang isang matunog na sampal na yumanig sa buong silid. Para iyan sa pananahimik mo nung ipinihiya ako sa harap ng lahat, Gabriel. Sabi ko nang walang bakas ng luha. Ngayon, maupo ka. Dahil marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa asawang ipinalit mo sa akin. Namayani ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng opisina ni Ate Valdez. Isang pulang marka ang unti-unting lumitaw sa maputi at matigas na pisngi ni Gabriel. Hindi siya gumante. Hindi rin siya nagalit. Sa halip, nanatili siyang nakatitig sa akin at sa kanya mga mata ay nakita ko ang isang emosyong hindi ko inaasahan. Pagsisisi. Amara, mahinang sambit niya. Ang kanyang boses ay tila gas-gas na plaka. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, Gabriel. Mariing sabi ko habang hinihingal sa galit. Nandito ka ba para ituli ang panghihiya sa akin? O baka naman pinapunta ka rito ni Bianca para hingin ang mga huling gamit ko? Huminga ng malalim si Gabriel at lumapit, pero mabilis akong umatras. Ang pag-atras ko ay tila ba isang saksak sa kanya, dahil nakita ko ang pagpikit ng kanyang mga mata sa sakit. I've been looking for you everywhere, sabi ni Gabriel. Simula nang lumabas ka ng mansion sa gitna ng ulan, hindi ako nakatulog. I went to Batangas but Yaya Rosa told me she didn't know where you were. Dahil ayaw na kitan makita, Gabriel, isang taon akong naging tapat sa'yo. Ibinigay ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pamilya mo. Pero sa isang gabi, hinayaan mong tapakan nila ang pagkatao ko. Nanahimik ka lang. Dahil kailangan ko, Amara. Biglang sigaw ni Gabriel, pero agad din siyang nagbaba ng boses. Marcos, the CFO? He's been embezzling funds from the company. I knew he was working with Bianca. If I defended you that night, they would have hidden the evidence and disappeared with the money. I had to let them think they won. I had to let you go to keep you safe from what I was about to do. Natawa ako ng mapait, isang tawang puno ng sarkasmo. Safe? Hinayaan mo akong kaladgarin sa putik ni Nanay Remedios para lang sa pera ng kumpanya mo? Yun ba ang tingin mo sa akin, Gabriel? Isang collateral damage? Hindi, Amara. It was the hardest decision of my life. Every second that you were walking away, I wanted to run and grab you. Pero alam kong binabantayan kami ni Marcos. I had to play the part. Well, congratulations, Gabriel. Napakahusay mong aktor. Sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa mata. Pero tapos na ako sa pagiging biktima sa dula-dulaan ninyo. Ate Valdez, ipakita mo sa kanya. Ibinigay ni Ate Valdez ang dokumento ng original deed of donation kay Gabriel. Habang binabasa ito ni Gabriel, unting nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang lupang kinatatayuan ng Monteverde Logistics, it's not ours? Bulong ni Gabriel, hindi makapaniwala. It belongs to Elena Villanueva. At dahil pumanaw na siya, ang tanging tagapagmana ay si Amara, paliwanag ni Ate Valdez. Gabriel, the marriage contract that Remedios submitted was a fraud. Bianca was never the intended bride. It was always Amara. Your family owes its foundation to Amara's mother. Napaupo si Gabriel sa tapat na upuan. Tila ba nawala ng lakas? Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong ito, wala nang halong pag-aalinlangan ng kanyang boses. Amara, I didn't know about this, I swear. Ang alam ko lang ikaw ang mahal ko. I didn't care if you were a replacement or not. I fell in love with the woman who cared for me when I was at my lowest. Love is not enough anymore, Gabriel, sagot ko. Trust is earned, and you lost it the moment you let me walk out of that gate. Pero nandito ka na rin lang. Gamitin na natin ang pagkakataong ito. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mukha ay malapit sa kanyang mukha. Sapat na para maramdaman niya ang init ng aking determinasyon. Bianca and Nanay Remedios think they have everything. They are planning to take over the board next week, right? Agagamitin nila ang anak kuno ni Bianca para makuha ang boto ng lola mo. Tumango si Gabriel. Yes, Marcos is planning a hostile takeover. They want to use the shares I gave you, which Bianca thinks she now owns, to kick me out as CEO. Good. Then let's give them what they want.
sabi ko ng may malamig na ngiti. Gabriel, babalik ka sa mansion. Magpanggap ka na kontrolado ka pa rin nila. Hayaan mong isipin ni Bianca na pakakasalan mo siya. Hayaan mong magdiwang si Nanay Remedios. And you? Where will you be? Tanong ni Gabriel, bakas ang pangamba sa kanyang mga mata. I will be the ghost that haunts them, sagoy ko. Mananatili ako rito kay Oti Valdez. Magtitipon tayo ng ebidensya laban kay Marcos at sa peking pagbubuntis ni Bianca. At sa araw ng board meeting, doon ako lalabas. Hindi bilang ang asawang pinalayas nyo, kundi bilang ang tunay na may-ari ng lahat ng kumpanya ng kinatatayuan nyo. Tumingin si Gabriel kay Ati Valdez at pagkatapos ay muli sa akin. Isang dahan-dahang pagtango ang ginawa niya. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang kamay ko, pero muli akong umiwas. Amara, please. Let me protect you this time. I can protect myself now, Gabriel. Ang kailangan ko sa'yo ay kooperasyon, hindi proteksyon. Eksaktong pagkatapos kong sabihin iyon, nag-ring ang cellphone ni Gabriel. Ang pangalang nakasulat sa screen? Bianca. Pinindot ni Gabriel ang speakerphone sa utos ng aking tingin. Hello, Gabriel darling? Ang malanding boses ni Bianca ay umalingaw sa silid. Nasaan ka na? Nagugutom na ang baby natin. Don't forget, kailangan nating pumunta sa UBGYN mamaya para sa check-up. Gusto ni Nanay Remedios na makita ang bagong ultrasound. Tumingin sa akin si Gabriel. Nakita ko ang pagkasuklam sa kanyang mukha habang nakikinig kay Bianca. I'm on my way, Bianca, sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging malumanay pero plastic. Eksaktong katulad ng acting na ginawa niya nung gabi ng party. Wait for me. Pagkababa ng telepono, tumayo si Gabriel. I have to go. Pero Amara, hinding-hindi ko siya hahawakan. Hinding-hindi ko siya ituturing na asawa. Ikaw lang, Amara. Ikaw lang. Hindi ako sumagot. Pinanood ko siyang maglakad palabas ng opisina. Nang tuluyan na siyang makaalis, napahawak ako sa mesa ni Ati Valdez. Ang aking mga tuhod ay nangangatog. Kaya mo ba ito, Amara? Tanong ni Ati Valdez nang may pag-aalala. Kailangan, Ati. Sagot ko habang pinapalis ang isang takas na luha. Dahil sa larong ito, isa lang ang dapat manatiling nakatayo at sisiguraduhin ko na ako yon. Ngunit habang tinitingnan ko ang folder ng mga dokumento, isang maliit na detalye ang nakakuha ng atensyon ko. Isang pangalan sa listahan ng mga kasabot ni Marcos na hindi ko inaasahan. Ati, bakit narito ang pangalan ng doktor ni Doña Engracia? Doon ko na-realize na ang banta sa buhay ni Gabriel at sa akin ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Hindi lang ito tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa isang matagal ng planong pagpatay. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Monteverde na dati ay puno ng katahimikan at respeto, ngayon ay umaalingaw-ngaw sa hambog na boses ni Bianca. Habang ako'y nagtatago sa isang maliit na apartment na ibinigay ni Ati Valdez, tanging ang mga ulat mula kay Gabriel at sa mga tauhan ng abogado ang nagiging mata at tainga ko. Sa loob ng mansyon, tila isang reyna kong kumilos si Bianca. Itapon niyo ang lahat ng mga halamang yan. Ang bahong amoy patay. Sigaw ni Bianca sa mga hardinero habang itinuturo ang mga paboritong orchids ni Lola Engracia. Gusto ko ng mga rosas. Pulang-pula, kasing pula ng tagumpay ko. Pero Ma'am Bianca, paborito po yan ni Doña Engracia. Subok na katwiran ng matandang hardinero. Wala akong pakialam sa matandang yon. Simula ngayon, ako na ang susunod na donya sa bahay na ito. Kaya sumunod kayo kung ayaw ninyo mapalaya sa kalsada gaya ni Amara. Mula sa malayo, pinapanood ni Gabriel ang lahat habang nakakuyom ang kanyang mga palad. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang lunukin ang kanyang galit para sa aming plano. Gabriel, darling! Tawag ni Bianca nang makita ang asawa. Lumapit siya at pilit na kumapit sa braso ni Gabriel. I was thinking, since we're having a baby, kailangan nating ipagawa ang nursery sa kwarto ni Amara. Masyadong malungkot ang aura dun, amoy talunan. Gawin mo ang gusto mo, Bianca. Malamig na sagot ni Gabriel, sabay dahan-dahang binitiw ang braso nito. May gagawin lang ako sa library. Wait! Don't forget! Tomorrow is the day.
Darating si Nanay Remedios kasama ang CFO para sa pre-board meeting. I want you to sign the transfer of the Batangas property to my name. For our baby's future, right? Pag-isipan ko. Tipid na sagot ni Gabriel bago mabilis na naglakad palayo. Habang nangyayari ito sa mansyon, ako naman ay abala sa pakikipagpulong kay Ate Valdez. Hawak namin ang isang mahalagang impormasyon. Ang doktor na nag-issue ng ultrasound ni Bianca ay si Dr. Arnaldo, ang matagal ng attending physician ni Lola Engracia. Amara, may natuklasan ng investigator natin, sabi ni Ate Valdez habang inilalatag ang ilang litrato. Si Dr. Arnaldo ay may malaking utang sa sugal. At ang nagbayad ng utang na yon? Walang iba kundi si Marcos, ang CFO ninyo. Ninigas ang aking panga. Kaya pala ganoon kadaling nakuha ni Bianca ang mga peking dokumento. Pero hindi lang yon, ati. Napansin ko nitong mga huling buwan, laging nanghihina si Lola Engracia pagkatapos uminom ng mga gamot na ibinibigay ni Dr. Arnaldo. Anong ibig mong sabihin? Natatakot ako na baka hindi lang nila niloloko ang pamilya. Baka unti-unti nilang nilalason si Lola para mawala ang tanging taong pwedeng humarang sa kanila sa board. Nanginginig ang boses ko sa takot para kay Lola. Siya lang ang naging kakampi ko sa bahay na yon, bukod kay Gabriel. Kung ganoon, kailangan nating kumilos ng mas maaga kaysa sa board meeting, mungkahi ni Ate Valdez. Hindi, ati. Iyan ang gusto nilang mangyari. Ang magpanik tayo. Hayaan nating isipin nila na kontrolado nila ang kalusugan ni Lola at ang yaman ng mga Monteverde. Kinuha ko ang aking telepo at tinext si Gabriel. Check Lola's vitamins. Switch them with the ones I bought last month. Don't let Dr. Arnaldo know. Kinabukasan, dumating si Nanay Remedios sa mansyon. Suot ang isang mamahaling terno na halatang galing sa perang. Hiningi niya kay Bianca. Kasama niya si Marcos, ang CFO, na may tusong ni iti sa mga labi. Nasa grand dining hall sila, naghahanda para sa hapunan, na tila ba sila na ang mga bagong may-ari ng bahay. Gabriel? Iha? Simula ni Nanay Remedios habang humihigop ng mamahaling wine. Mabuti na lang at natahahang ka. Si Amara ay isang malaking pagkakamali. Pero si Bianca? Siya ang magdadala sa iyo sa rurok. Salamat, Nanay Remedios, sagot ni Gabriel. Ang boses ay punong-puno ng sarkasmo na hindi nila napansin. Sir Gabriel, singit ni Marcos, sabay latag ng isang dokumento. This is the authorization for the board to release the shares currently held in escrow. Since Amara has abandoned her duties, the board can now vote to transfer those shares to the legal mother of your heir, which is Bianca. Tumingin si Gabriel sa dokumento. Iyon ang mga shares na orihinal na para sa akin. Ang mga shares na nakatali sa lupang pag-aari ng aking ina. Sign it, Gabriel, udyok ni Bianca. Para sa atin ito. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang ballpen. Ngunit bago niya mailapat ang dulo nito sa papel, isang katulong ang pumasok na may dalang sulat. Sir, may nag-iwan po nito sa gate para daw po kay Ma'am Bianca at Sir Gabriel. Kinuha ni Bianca ang sobre at binuksan ito. Isang kulay gintong invitation card ang laman nito. You are cordially invited to the extraordinary general meeting of Monteverde Logistics. Agenda, disclosure of the real heir and final settlement of the Villanueva estate. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Villanueva estate? Sino ang nagpadala nito? Basahin mo ang huling bahagi, Bianca, sabi ni Gabriel na may kakaibang ngiti. Sa dulo ng sulat, nakasulat ang isang pangalan na nagpabagsak sa baso ng wine na hawak ni Nanay Remedios. Host and convener, Amara Elena Villanueva Monteverde. Buhay ang babaeng yon? Sigaw ni Nanay Remedios. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Hindi lang siya buhay, Nanay Remedios. Bulong der ni Gabriel habang dahan-dahang tumatayo. Siya ang naghihintay sa inyo sa kabilang dulo ng laro nyo. Sa loob ng aking kwarto sa apartment, tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin. Suot ko ang isang itim na business suit, ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mga mata ay wala ng bahid ng takot. Ang pressure ay wala na sa akin. Nasa kanila na.
At sa darating na board meeting, sisiguraduhin kong ang bawat kasinungalingang itinanim nila ay aanihin nila bilang sarili nilang kapahamakan. Ang silid ng boardroom ng Monteverde Corp ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba bago sumabog ang isang malakas na bagyo. Malamig ang buga ng aircon, kasing lamig na mga tingin ng mga miyembro ng Board of Directors na nakaupo sa paligid ng dambuhalang lamesang gawa sa mahogany. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Lola Engracia sa kanyang wheelchair. Maputla siya at tila ba pagod na pagod, ngunit bakas pa rin ang awtoridad sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Gabriel, na ang mukha ay parang isang pader, walang mababasang emosyon. At sa tapat nila, naroon sina Bianca at Nanay Remedios. Suot ni Bianca ang isang kulay puting gown na tila ba ikakasal siya muli, habang si Nanay Remedios ay halos magmukhang Christmas tree sa dami ng alahas na suot, mga alahas na alam kong galing sa vault ng mga Monteverde. Nang bumukas ang pinto, pumasok ako kasama si Ate Valdez. Sinadya kong isuot ang isang lumang damit at hindi nag-ayos ng husto. Gusto kong makita nilang isang amara na tila batalunan, isang amara na galing sa hirap at pagod. "Late ka na, Amara," bungad ni Bianca na may kasamang mapang-uyam na tawa. "Pero sige, pagbibigyan ka namin. Gusto lang naman namin masaksihan mo ang pormal na paglipat ng lahat ng sa akin." "Maupo ka, Amara," sabi ni Marcos, ang CFO, habang inilalatag ang mga papeles. "Narito tayo para ayusin ang irregularity sa kasal ninyo ni Sir Gabriel. Ayon sa mga ebidensyang hawak namin, ang iyong pag-alis sa mansyon at ang mga litrato ng iyong pakikipagtagpo sa ibang lalaki, ang board ay nagdesisyon na bawiin ang lahat ng shares mo." Tumingin ako kay Gabriel. Nanatili siyang nakatingin sa malayo. Ang kanyang pananahimik ay tila ba isang kumpirmasyon sa lahat ng sinasabi ni Marcos. "Amara, anak." Singit ni Nanay Remedios na may kasamang pekeng lungkot sa boses. "Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pirmahan mo na ang waiver na ito. Para naman sa bata, ang lahat ng ito, para sa magiging apo ko kay Gabriel. Huwag ka nang maging sakim." "Waiver?" Mahina kong tanong, tila ba nanginginig ang aking boses. "Ibig sabihin, pati ang lupang iniwan ng nanay ko. Kukunin niyo rin?" "Ang lupang iyon ay bahagi na ng Monteverde Logistics," sagot ni Marcos na may pagkainip. "At dahil ang kasunduan ay nakatali sa pagiging asawa mo, na iyong mapapawalang bisa na ang kasal nyo dahil sa iyong infidelity, wala ka ng karapatan doon." Inilapit ni Bianca ang ballpen sa akin. "Pirma na, sis, para matapos na itong drama mo. May appointment pa kami ni Gabriel sa designer para sa reception ng baby shower namin." Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig ang aking kamay. Isang mahusay na pagpapanggap na natutunan ko sa loob ng ilang linggong pagtatago. Tumingin ako kay Lola Engracia. "Lola, maniniwala ba kayo sa kanila?" tanong ko. Bumuntong hininga ang matanda. "Amara, ang mga ebidensya, ang mga litrato, hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin. Pero kailangan nating protektahan ang kumpanya." Doon ko naramdaman ang tunay na sakit. Kahit si Lola, na siyang tanging naging kakampi ko, ay nagdududa na rin. Pero alam kong ito ang kailangan. Kailangan nilang maniwala na nasa kanto na ako ng pagkatalo. Dahan-dahan kong inilapit ang dulo ng ballpen sa papel. Ang bawat mata sa loob ng boardroom ay nakatitig sa aking kamay. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Bianca, ang kasakiman sa muka ni Nanay Remedios, at ang tuso sa ngiti ni Marcos. "Wait!" sabi ko, biglang huminto. "Ano na naman?" singhali Bianca. "Bago ko pirmahan ang lahat ng ito, gusto ko lang marinig mula kay Gabriel." Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa asawa ko. "Gabriel, ito ba talaga ang gusto mo? Ang ibigay ang lahat ng pinaghirapan natin sa taong ito?" Tumingin sa akin si Gabriel. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kidlat ng galit sa kanyang mga mata. Pero hindi para sa akin. "Pirmahan mo na, Amara," sabi ni Gabriel. Ang boses ay malamig at matigas. "Para makita na natin kung sino talaga ang tunay na panalo sa gabing ito." Napapikit ako. Sa isang mabilis na galaw, idinikit ko ang ballpen sa papel. Ngunit sa halip na pirma ko ang isulat, isang malaking letrang X ang iginuhit ko sa buong pahina.
Napatayo si Bianca. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, Bianca. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang nanginginig kong boses ay biglang naging matatag at puno ng otoridad. Ang tanging baliw rito ay ang mga taong naniwala na ganoon kadali akong susuko. Tumingin ako kay Ate Valdez na kanina patahimik sa tabi ko. Tumango siya at binuksan ang kanyang laptop na nakakabit sa dambuhalang projector sa loob ng silid. Ate Valdez, ipakita mo na ang ating tribute para sa bagong reyna ng mansyon, utos ko. Biglang bumukas ang screen. Ngunit hindi ito mga legal na dokumento. Ito ay isang video footage na kuha mula sa isang hidden camera sa loob ng kwarto ni Bianca sa mansyon noong nakaraang gabi. Sa video, malinaw na makikita si Bianca na tumatayo mula sa kanyang kama, tinatanggal ang kanyang fake baby bump na gawa sa silicone, at tumatawa habang kausap si Marcos sa telpo. Marcos, darling, konting tiis na lang, sabi ni Bianca sa video habang humihigop ng wine. Kapag napirmahan na ng tangang si Amara ang waiver, itatapon na natin si Gabriel at ang matandang si Engracia sa home for the aged. At ang baby? Sasabihin na lang natin na nakunan ako dahil sa stress kay Amara. Ang mahalaga, sa atin na ang lupa. Ang buong boardroom ay nabalot ng nakakangilong katahimikan. Ang mukha ni Bianca ay naging kasing puti ng chalk. Si Nanay Remedios naman ay tila ba estatwa na hindi makagalaw. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Marcos, pilit na pinapatay ang projector pero hinarangan siya ni Gabriel. Huwag kang malikot, Marcos, malamig na sabi ni Gabriel. Hindi pa tapos ang palabas. Lumingon ako kay Bianca, na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang akala niyo ba ay ganoon ako katanga? Bianca, Nanay Remedios, nagkamali kayo ng kinalaban. Dahil sa gabing ito, hindi ang mga shares ko ang mawawala. Ngumiti ako ng napakalamig. Kundi ang kalayaan ninyo. Eksaktong pagkasabi ko niyon, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang mga tauhan ng NBI, kasunod ang isang pamilyar na muka. Ang doktor na nag-issue ng peking ultrasound ni Bianca, na ngayon ay naka-handcuffs na. Isang malaking kasinungalingan ng video na yan. Edited yan. Pakanayan ni Amara para sirain ako. Hysterical na sigaw ni Bianca habang pilit na umaatras palayo sa mga tauhan ng NBI. Ang kanyang kulay puting gown na tila ba simbolo ng kalinisan ay naging gusot-gusot na kasing gulo ng kanyang isipan. Lumingon siya kay Gabriel. Nagbabaka sakaling may makukuha pang suporta. Gabriel, darling, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Anak natin ang nasa sinapupunan ko. Dahan-dahang tumayo si Gabriel. Sa unang pagkakataon, hindi na blangko ang kanyang mga mata. Puno ito ng put at pagkasuklam. Tumigil ka na, Bianca, malamig na sabi ni Gabriel. Alam ko ang totoo mula pa noong unang gabi na pumasok ka sa mansyon. Hinayaan lang kita dahil gusto kong makita kung gaano kalalim ang kasamaan ninyo mag-ina. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Nanay Remedios habang pilit na itinatago ang nanginginig niyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Marcos, Dr. Arnaldo, magsalita na kayo, utos ni Gabriel. Napayuko si Dr. Arnaldo, ang doktor na matagal nang pinagkakatiwalaan ni Lola Engracia. Patawad po, Doña Engracia. Binayaran ako ni Marcos at Remedios. Sila ang nag-utos sa akin na pekein ang ultrasound ni Bianca at sila rin ang nag-utos sa akin na palitan ang mga bitamina nyo na mga gamot na unti-unting mapapahina sa inyo. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa boardroom. Napahawak si Lola Engracia sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit at sakit. Nilalason niyo ako? Sigaw ni Lola Engracia sa boses na punong-puno ng pait. Remedios, tinuring kitang pamilya. Bianca, ang akala ko ay ikaw ang babaeng magdadala ng danggal sa aming lahi. Lola, huwag po kayong maniwala sa kanila. Sigaw ni Bianca, pero mabilis siyang hinawakan ng isang babaeng agent ng NBI sa braso. Enough! Ang sigaw ko na bumasag sa kanilang ingay. Humakbang ako palapit sa gitna ng lamesa, bit-bit ang bakal na box na galing kay Yaya Rosa.
Hindi lang ito tungkol sa peking pagbubuntis. Hindi lang ito tungkol sa panlalason kay Lola Engracia. Ito ay tungkol sa pagnanakaw niyo ng buhay sa loob ng 10 taon. Tumingin ako ng diretso kay Nanay Remedios. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na matagal na niyang itinatago. Sino ka ba talaga, Remedios? Tanong ko. O mas tamang itanong, sino ba talaga ako? Anong pinagsasabi mo, Amara? Anak kita! Utang mo sa akin ang buhay mo! Sigaw ni Remedios, pero basag na ang kanyang boses. Huwag mo nang gamitin ang salitang anak dahil nakakasuka, mariing sabi ko. Ate Valdez, basahin mo ang katotohanan. Tumayo si Ate Valdez at inilabas ang original marriage covenant at ang deed of donation mula sa aking ina. Ayon sa mga dokumentong ito, 10 taon ang nakaplano ang pagpapakasal ni Gabriel Monteverde sa nag-iisang anak ni Elena Villanueva. Ngunit sa mga record na isinumate ni Remedios sa pamilya Monteverde, pinalabas niya na si Bianca ang panganay at si Amara ang anak sa labas na palamunin lang, paliwanag ni Ate Valdez. Ginamit ni Remedios ang pagkatao ni Amara para makuha ang sinle ng mga Monteverde, at nang tumakas si Bianca, napilitan siyang isa lang si Amara, pero itinanim niya sa isip ng lahat na ito ay kapalit lamang. Ibig sabihin, bulong ni Lola Engracia habang nakatingin sa akin ng may luha sa mga mata. Si Amara ang tunay na apo ni Elena? Ang batang ipinangako sa aming pamilya. Opo, Lola, sagot ni Gabriel habang lumalapit sa akin at humahawak sa aking balikat. Si Amara ang orihinal na pinili, si Bianca ang panggulo. At ang lupang kinatatayuan ng building na ito? Kay Amara yon. Kay Amara lang. Parang gumuho ang langit sa mukha ni Bianca. Natawa siya ng mapait, isang tawang parang nababaliw na. Kahit sa inyo ang lupa, kahit sa inyo ang pangalan, Amara, huli na ang lahat. Hawak ni Marcos ang lahat ng accounts ng kumpanya na ilipat na namin ang pondo sa ibang bansa. Nakangising tumingin si Marcos sa amin. Tama si Bianca. Sign the waiver or the Monteverde Logistics will go bankrupt tomorrow morning. Wala kayong magagawa. Ngunit sa halip na matakot, muling ngumiti si Gabriel. Inilabas niya ang kanyang laptop. Marcos, ang akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo? Ang akala mo ba ay totoong accounts ang pinapakita mo sa amin ito mga nakaraang linggo? I hired an international cybersecurity team. Ang lahat ng pondong sinubukan mong ilipat ay pumasok sa isang honeypot account. At ngayon, lahat ng ebidensya ng embezzlement mo ay nasa kamay na ng Anti-Money Laundering Council. Nanlaki ang mga mata ni Marcos. What? You're done, Marcos, sabi ni Gabriel. Pumasok na ang mga pulis para pusasan si Marcos at si Dr. Arnaldo. Naiwan si Bianca at Nanay Remedios na nanginginig sa takot sa dulo ng boardroom. Lumapit ako kay Nanay Remedios. Hinawakan ko ang kanyang baba at itinaas ang kanyang muka para tingnan ako. 1 taon akong naging kapalit, Nay. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pait. 1 taon akong naging biktima ng utang na loob na kailanman na hindi ko naman dapat minabayaran. Ngayon tapos na ang laro. Ang lahat ng ninakaw mo sa akin, ang pangalan ko, ang mana ko at ang danggal ko, binabawi ko na. Amara, please, patawarin mo ako para sa pamilya. Pagmamakaawa ni Remedios, habang pilit na humahawak sa laylayan ng aking suit. Inalis ko ang kanyang kamay. Hindi tayo pamilya, Remedios. Ikaw ang pumatay sa pamilya ko. At ang katarungan para sa nanay ko? Magsisimula ngayon. Dalhin na sila, utos ng NBI agent. Habang kinakaladkad palabas sina Bianca at Nanay Remedios, ang kanilang mga sigaw ng pagmamakaawa ay unting naglaho sa hallway. Naiwan kami sa boardroom. Ako, si Gabriel, si Lola Engracia at ang katahimikan ng tagumpay. Lumingon sa akin si Gabriel. Amara, I'm so sorry. I hope you can forgive me for the night at the party. Hindi ako sumagot agad. Tinitigan ko siya. Alam kong mahal ko siya pero ang sugat sa aking puso ay hindi basta-basta maghihilom. Amara! Tawag ni Lola Engracia habang inaabot ang kanyang kamay sa akin. Halika rito anak, patawarin mo ang matandang ito sa pagiging gulag. Lumapit ako kay Lola at niyakap siya. Ramdam ko ang kanyang panginginig.
Ngunit sa gitna ng emosyon, napansin ko ang isang bagay sa lamesa. Isang dokumento na naiwan ni Marcos sa kanyang pagmamadali. Isang liham na may selyo mula sa Batangas Registry. Nang buksan ko ito, ang aking mundo ay muling nayanig. Hindi pa tapos ang lahat, Gabriel. Bulong ko habang binabasa ang nilalaman ng liham. Bakit ano yun? Tanong ni Gabriel. Ang tatay ko, ang tatay namin ni Bianca. Sabi ko ang boses ko ay puno ng kaba. Hindi siya namatay sa sakit, Gabriel. Narito ang report. May nakitang lason sa kanyang katawan noon. At ang pangalang huling bumili ng lason na yon sa botika sa Batangas. Tumingin ako kay Gabriel. Ang mga mata ko ay nanlalaki sa gulat. Si Nanay Remedios, hindi lang siya magnanakaw. Isa siyang mamatay tao. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila ba mga patalim na unti-unting pumupunit sa aking puso. Akala ko, ang pagnanakaw ng aking pangalan at danggal ang pinakamasakit na magagawa ni Nanay Remedios. Pero habang hawak ko ang lumang report mula sa Batangas, naramdaman ko ang isang uri ng lamig na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Amara, sigurado ka ba rito? Mahinang tanong ni Gabriel habang binabasa ang hawak kong liham. Nanginginig ang aking mga daliri. Ang tatay ko, laging sinasabi ni Nanay Remedios na namatay siya sa atake sa puso dahil sa stress sa utang. Pero ayan dito, bago siya pumanaw, nagpakita siya ng mga sintomas ng pagkalason. At ang lason na nakita sa botika, arsenic, ay binili gamit ang account ni Remedios Villanueva. Napaupo ako sa swivel chair. Hindi ko na kayang suportahan ang sarili kong bigat. 1 taon kong tinawag na nanay ang babaeng pumatay sa aking ama. 1 taon kong pinaglingkuran ang taong sumira sa aming pamilya para lang makuha ang lupang ito. Gabriel, kailangan malaman ng mga pulis ito, sabi ni Lola Engracia. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Hindi lang pagnanakaw at panlilin lang ang kaso nila. Murder ito. Isang malamig at kalkuladong pagpatay. Hindi na kami nagsayang ng oras. Kasama si Ate Valdez, dumiretso kami sa presinto kung saan nakakulong sina Bianca at Nanay Remedios. Gusto kong makita ang mga mata niya. Gusto kong makita kung paano niya ide-deny ang katotohanan ito sa harap ng aking muka. Pagdating namin sa interrogation room, nakita ko si Nanay Remedios. Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang hambog na terno. Suot niya ang kulay orange na vest ng bilanggo at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Pero sa kabila ng lahat, nananatili ang tuso sa kanyang mga mata. Amara anak, salamat at bumisita ka. Sigaw niya nang makita ako, pilit na lumalapit sa rehas. Sabihin mo sa kanila, nagkamali lang sila. Pamilya tayo, di ba? Hindi mo matitiis ang nanay mo. Tumayo ako sa harap niya. Ang aking mukha ay tila bagawa sa bato. Pamilya? Aling pamilya, Remedios? Ang pamilyang ninakawan mo? O ang tatay ko na dahan-dahan mong nilason para makuha ang ari-arya ni Nanay Elena? Biglang natigilan si Remedios. Ang kanyang peking ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang madilim na anyo. Anong pinagsasabi mo? Nauutal niyang tanong. Inilapap ko ang report sa mesa sa harap niya. Binili mo ang lason sa botika ni Mang Tino sa Batangas. 10 taon na ang nakakaraan. Akala mo siguro ay nawala na ang mga record dahil luma na, pero itinago iyon ni Yaya Rosa. Itinago niya ang lahat ng resibo at ang bote na itinapon mo sa likod ng bahay. Natahimik ang buong silid. Maririnig ang bawat mabigat na hininga ni Remedios. Bigla siyang tumawa. Isag nakakapangilabot na tawa na tila ba galing sa impyerno. At ano naman kung ginawa ko yon? Tanong niya. Ang boses ay puno ng lason. Ang tatay mo ay mahina. Mahal pa rin niya ang nanay mong patay na. Wala siyang kwentang asawa. Binigay ko ang lahat sa kanya, pero ikaw pa rin ang paborito niya. Nararapat lang sa kanya ang mamatay. Sa sobrang galit, muntik ko na siyang saktan, pero mabilis akong hinawakan ni Gabriel sa braso. Huwag, Amara. Huwag mong ibaba ang antas mo sa kanya. Hayaan mong ang batas ang tumapos sa kanya. At si Bianca? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit. Alam ba niya? Alam ba ng anak mo na pumatay ka? Alam niya, malamig na sagot ni Remedios. Tinulungan niya akong itapon ang mga gamot ng tatay mo. Bakit? Dahil tulad ko ayaw ni Bianca na maging aninumo lang.
Gusto naming dalawa ang yaman na kailanman ay hindi mo dapat nakuha. Nandiri ako sa narinig ko. Ang kapatid ko, ang batang inalagaan ko at ipinagtanggol sa lahat ng bully nung bata kami, ay kasabot sa pagpatay sa aming ama. Lumabas ako ng interrogation room na tila ba hihimatayin. Sinalubong ako ng sariwang hangin sa labas, pero ang bigat sa aking dibdib ay hindi pa rin nawawala. Lumapit sa akin si Gabriel at niyakap ako ng mahigpit. Tapos na, Amara, bulong niya. Nasa kamay na sila ng batas. Hindi na nila kayo masasaktan ni Lola. Gabriel, ang lahat ng ito, sabi ko habang nakatingin sa malayo. Ang 1 taon nating pagsasama, puno ba yun kasinungalingan? Humarap sa akin si Gabriel. Hinawakan niya ang aking mukha gamit ang kanyang 2 kamay. Amara, makinig ka sa akin. Nung una, oo, biktima tayo pareho ng plano ni Remedios. Pero ang bawat ngiti ko sa'yo, ang bawat gabing inalagaan mo ako at ang bawat pagkakataong minahal kita, totoo ang lahat ng yon. Hindi kita minahal dahil ikaw ang kapalit ni Bianca. Minahal kita dahil ikaw si Amara. Ang babaeng nagturo sa akin na may pag-asa pa sa gitna ng kadiliman. Gusto ko siyang paniwalaan. Gusto kong gumalik sa mga bisig niya. Pero kailangan ko muna ng oras. Kailangan kong hanapin ang sarili ko na nawala sa loob ng mahabang panahon. Gabriel, kailangan ko munang bumalik sa Batangas, sabi ko. Kailangan kong ayusin ang libingan ng tatay ko at ni Nanay Elena. Kailangan kong bawiin ang katahimikan ng aming pamilya. Maghihintay ako, Amara, sagot ni Gabriel na may tapat na tingin. Kahit gaano katagal, maghihintay ako sa pagbabalik ng tunay na reyna ng buhay ko. Paglipas ng ilang araw, ibinalita ni Ate Valdez na formal ng kinasuhan ng first-degree murder sina Remedios at Bianca. Dahil sa dami ng ebidensya at sa testimonya ni Marcos na nag-turn state witness para mabawasan ang kanyang sentensya, wala na silang kawala. Ang hatol? Habambuhay na pagkabilanggo. Narito ako ngayon sa harap ng puntod ng aking mga magulang sa Batangas. Maaliwalas ang langit at ang hangin ay humahalimuyak sa amoy ng mga bulaklak. Nay! Tay! Katarungan na! Bulong ko habang inilalagay ang mga bulaklak. Wala na ang mga taong sumira sa atin. Ako na ang bahala sa lahat. Pangako, ang pangalang Villanueva ay muling magniningning ng may danggal. Habang naglalakad ako pabalik sa sasakyan, nakita ko si Gabriel na nakatayo sa dulo ng kalsada, may hawak na isang pirasong rosas. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti ng kapayapaan. Pero bago ko siya lapitan, tumunog ang cellphone ko. Isang tawag mula sa isang unknown number. Amara, akala mo ba ay ganun lang kadali ang lahat? Ang boses ay pamilyar, malamig at puno ng pagbabanta. Nasa kulungan man kami ni nanay, may isang bagay ka pang hindi alam. May isang tao pang darating. Isang taong hindi mo inaasahan. Napahinto ako. Ang kaba sa aking dibdib ay muling bumalik. Sino ang taong ito? At ano pa ang sikretong itinatago ng pamilya Villanueva? Ang boses sa kabilang linya ay parang kalawang na kumakaskas sa aking pandinig. Puno ng poot, desperasyon, at isang uri ng baliw na kagalakan. Si Bianca yon. Kahit nasa loob na siya ng rehas, ang lason sa kanyang katawan ay tila hindi nauubos. Amara, akala mo ba ay nanalo ka na? Ang tawa ni Bianca ay naging isang ubo. Akala mo ba ay sapat na ang mabulok kami rito ni nanay? Tandaan mo ito, ang lupang kinatatayo nyo, ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, hindi lang kami ang may gusto niyan. May isang taong mas malakas, mas makapangyarihan na darating para bawiin ang lahat. At sa pagkakataong yon, wala nang Gabriel na magliligtas sa iyo. Pinatay ko ang tawag. Nanginginig ang aking kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Pagod na ako sa mga laro nila. Tumingin ako kay Gabriel na ngayon ay nasa tabi ko na, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong sinabi niya? Tanong ni Gabriel. May darating daw, Gabriel. May isa pa silang kasabwat, sagot ko. Hindi titigil si Bianca hanggat hindi niya nakikitang abo ang lahat. Huwag kang mag-alala, Amara. Nakabantay ang security natin. At ang lahat ng legal na cellphone ni Bianca sa loob ay ipapakonfiscate ko. This is her last desperate cry. Pagpapakalma ni Gabriel, sabay hila sa akin para sa isang yakap.
Ngunit hindi ako pwedeng maging kampante. Alam ko kung paano gumalaw si Nanay Remedios at Bianca. Kung may sinabi silang may darating, ibig sabihin ay may nakatanim na silang huling patibong. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan kami ng pag-aayos ng mga dokumento para sa tuluyang paglilipat ng Villanueva Estate sa pangalan ko, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa opisina ng Monteverde Logistics. Isang lalaking nasa middle age, maayos ang pananamit, at may bitbit na isang envelope na may selyo ng korte. I am Ati Salcedo, pagpapakilas niya. Narito ako bilang kinatawan ni Mr. Rodrigo Valderrama. Nagain kami ng injunction laban sa paglilipat ng ari-ariang ito. Rodrigo Valderrama? Tanong ni Ati Valdez na noon ay kasama rin namin. Sino siya? Wala siya sa lista. Ano mga shareholder? Siya ang kapatid sa ama ni Elena Villanueva, sagot ng abogado na ikinagulat naming lahat. At ayon sa isang holographic will na natagpuan namin kamakailan, ang kalahati ng lupang ito ay dapat mapunta sa kanya, hindi kay Amara. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paningin. Isang kapatid sa ama? Ngayon lang ako nakarinig ng tungkol sa kanya. Tumingin ako kay Gabriel at nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Alam namin ang laro na ito. Isa na namang peking dokumento. Isa na namang taong binayaran ni Remedios bago siya makulong. This is ridiculous, sigaw ni Gabriel. 10 taon na ang nakalipas. Bakit na yon lang lumitaw ang will na yan? Iyan ang desisyon ng korte na dapat nating respetuhin. Malamig na sagot ni Ati Salcedo. Hanggat hindi na patutunayan na peke ang dokumentong ito, ang lahat ng accounts at operasyon ng Monteverde Logistics sa lupang ito ay dapat itigil. Doon ko na-realize ang tunay na plano. Hindi nila kailangang manalo sa korte. Ang kailangan lang nila ay pigilin ang kumpanya hanggang sa malugi ito, hanggang sa mapilitan kaming makipagsettle at ibigay sa kanila ang pera. Isang huling ganti mula sa loob ng bilangguan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako iiyak. Hindi ako tatakas. Humarap ako kay Oti Salcedo. Sabihin mo sa kliyente mo, Oti, kung gusto niya ng giyera, ibibigay ko sa kanya. Pero siguraduhin niyang handa siyang mabulok sa selda kasama ni Remedios at Bianca. Pagkaalis ng abogado, agad kaming kumilos. Hindi namin hinintay ang desisyon ng korte. Gamit ang impluwensya ni Gabriel at ang talino ni Ati Valdez, hinaluhog namin ang buong background ni Rodrigo Valderrama. At gaya ng inaasahan, ang lalaking ito ay isang hamak na aktor sa mga maliliit na dulaan sa probinsya na baon sa utang sa sugal. Ito na ang huling barahan nila, Amara, sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang mga ebidensya. Marcos, the CFO, was the one who contacted this guy before he was arrested. This is their final attempt to sabotage us. Kailangan nating tapusin ito ngayon din, Gabriel, sabi ko. Gusto kong pumunta sa kulungan. Gusto kong harapin si Nanay Remedios sa huling pagkakataon. Sa loob ng visitors area ng City Jail, maghaharap kaming muli ni Nanay Remedios. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng tagumpay. O Amara, bakit ka narito? Akala ko ba ay reyna ka na? Pang-uuyam niya. Narinig ko mukhang mawawalan ka ng lupa, sayang naman ang pinaghirapan mo. Remedios, itigil mo na ito, malamig kong sabi. Kilala namin si Rodrigo Valderrama. Alam naming binayaran niyo siya gamit ang huling pera na itinago niyo kay Marcos. At ano naman? Ang dokumentong hawak niya ay may pirma ng nanay mo, tawa ni Remedios. Kahit peke yon, aabutin ng 5 taon sa korte bago niyo mapatunayan. Sa loob ng 5 taon, bagsak na ang Monteverde Logistics. Wala ka nang babalikan, Amara. Babalik ka rin sa putikan kung saan kita nahanap. Mumiti ako, isagniti na nagpatigil sa kanyang pagtawa. Yan ang akala mo, Remedios. Pero may isang bagay kang nakalimutan. Ang nanay ko, si Elena Villanueva, ay napakaingat na tao. Bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng isang video message sa bangko kasama ang kanyang original will. At ang videong yon, nakalagay doon ang isang babala tungkol sa'yo. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Remedios. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Sa videong yon, sinabi ni Nanay Elena na kung sakaling may lumitaw na kapatid o kamag-anak pagkatapos niyang mamatay, yon ay siguradong pakana mo.
pagpapatuloy ko. At ang pirma niya, may sikretong markayo na tanging ang pamilya Valdez lang ang nakakaalam. Ang dokumentong hawak ni Rodrigo, walang markang yon. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Remedios, habang pilit na kinakalampag ang salamin. Hindi, Remedios. Tapos na ang oras nyo. Kaninang umaga, umamin na si Rodrigo sa mga pulis. Itinuro niya kayong dalawa ni Marcos bilang mastermind ng falsification of documents. Ibig sabihin madaragdagan na naman ang sentensya mo. Baka hindi ka na makalabas ng buhay dito. Hayok ka, Amara! Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagpakain sa'yo. At ikaw din ang pumatay sa tatay ko. Huling hirit ko. Kaya huwag kang magreklamo kung ang impyernong ginawa mo para sa akin ay ikaw ang unang susunog. Tumayo ako at naglakad palabas, hindi na pinakinggan ang kanyang mga hysterical na sigaw. Sa labas ng kulungan, sinalubong ako ni Gabriel. Ang langit ay maliwanag at ang hangin ay tila ba nagdadala ng balita ng tunay na kalayaan. It's over, Amara, sabi ni Gabriel habang hinahawakan ang aking kamay. Rodrigo is in custody. The injunction is lifted. The company is safe. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na ang aking balikat ay magaan. Ang asawang kapalit ay wala na. Ang biktima ng utang na loob ay naglaho na. Narito na ako, si Amara Villanueva Monteverde, ang babaeng lumaban, nagtiis, at sa huli ay nagtagumpay. Bumalik kami sa mansyon. Pero hindi para manirahan doon bilang mga biktima ng nakaraan. Sa harap ni Lola Engracia, inihayag namin ang aming desisyon. Lola, ang lupa sa Batangas, hindi ko ito gagamitin para sa negosyo lang, sabi ko. Gagawa kami ni Gabriel ng isang foundation, ang Elena's Haven, isang center para sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso at manipulasyon ng sarili nilang pamilya. Gusto kong ang lupang naging mitsa ng kasakiman ay maging simbolo ng pag-asa. Naluha si Lola Engracia at niyakap kami. Proud na proud ako sa iyo, Amara. Ikaw nga ang tunay na karapat-dapat. Ang iyong puso ang tunay na kayamanan ng pamilyang ito. Nang gabing yon, habang nakatayo kami ni Gabriel sa balcony ng aming kwarto, pinapanood ang mga bituin, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Amara! Bulong ni Gabriel. I promise from this day on, you will never have to sacrifice your dignity for anyone. Ikaw ang priority ko. Ikaw ang buhay ko. Salamat, Gabriel. Sagot ko habang nakasandal sa kanyang balikat. Dahil sa iyo, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, alam ko na bukas, gigising ako sa isang mundong wala nang anino ni Bianca o Remedios. Gigising ako bilang isang babaeng may sariling pangalan, sariling boses, at sariling kaligayahan. Dahil sa huli, ang katarungan ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa sa masasama. Ito ay tungkol sa pagbawi sa iyong sarili mula sa mga taong nagnakaw nito. At ako, si Amara, ay buong-buo na muli. Ang huling bagsak na martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid ng korte, tila isang hudyat ng katapusan ng isang madilim na kabanata. Guilty beyond reasonable doubt for the crime of first-degree murder and falsification of public documents. The court sentences Remedios Villanueva and Bianca Villanueva to reclusion perpetua. Habambuhay na pagkabilanggo. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Nanay Remedios. Wala na ang sigaw. Wala na ang pot. Tanging isang tuyot na pagtangis na lang ang lumabas sa kanyang bibig habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Si Bianca naman ay nakatulala lang sa sahig. Ang kanyang mga mata ay blangko. Tila ba doon lang pumasok sa kanyang isipan na ang lahat ng kanyang ganda at luho ay mabubulok sa likod ng rehas. Hindi ko naramdaman ang saya na inaasahan ko. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Isang malalim at tahimik na kapayapaan na sa wakas, ang hustisya ay hindi na isang pangarap lang. 6 na buwan ang lumipas. Ang simoy ng hangin sa Batangas ay puno ng bango ng mga bulaklak ng kape at sariwang damo. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong pinturang gusali na may nakasulat na gintong mga titik. Elena's Haven, a center for women's empowerment and dignity. Ito ang lupang naging mitya ng kasakiman ni Remedios.
Ngayon, punong-puno ito ng tawanan ng mga kababaihan na binibigyan namin ng pagkakataong makapagsimulang muli, mga babaeng dating tulad ko na naniwalang-wala silang boses. Napakaganda, Amara. Bulong ni Lola Ingracia sa tabi ko. Hindi na siya naka-wheelchair. Dahan-dahan na siyang nakakalakad gamit ang isang bastun. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, malayo sa matandang nanghihina noong nilalason pa siya ni Dr. Arnaldo. Ang iyong ina ay siguradong nakang-iti mula sa langit. Salamat, Lola. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong niyo. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Dumating si Gabriel mula sa loob ng center, pawis at may bit-bit na ilang kahon na mga kagamitan. Kahit abala siya sa pagpapatakbo ng Monteverde Logistics, lagi siyang nandito tuwing weekend para tumulong. Everything is set for the opening ceremony, Amara, sabi ni Gabriel. Huminto siya sa harap ko at pinalis ang isang hibla ng buhok sa aking muka. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga, hindi bilang isang asawang tinitingnan ng kanyang pag-aari, kundi bilang isang lalaking tinitingnan ng kanyang inspirasyon. Nagsimula ang programa. Maraming tao ang dumalo, mga taga-barangay, mga opisyal, at mga taong nakasaksi sa aking pagbagsak at muling pagbangon. Nang tawagin ako para magsalita, huminga ako ng malalim at humarap sa kanila. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula ko. Marami sa inyo ang nakakilala sa akin bilang ang asawang kapalit. Isang babaeng pumasok sa isang pamilya dahil sa obligasyon at utang na loob. Isang babaeng ipinihiya, itinatwa at itinapon sa putikan. Tumigil ako sandali at tiningnan si Gabriel. Mumiti siya at tumango. Matagal kong pinaniwalaan na ang halaga ko ay nakadepende sa kung sino ang kailangan ko. Pero natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi matatagpuan sa yaman, sa pangalan, o sa pag-apruba ng iba. Ang tunay na karapat-dapat ay ang taong marunong tumayo para sa katotohanan, kahit ang buong mundo ay nakatalikod sa kanya. Inialalay ko ang center na ito sa aking nanay Elena at tatay na naging biktima ng kasakiman. At iniaalay ko rin ito sa bawat babaeng nakikinig ngayon. Huwag niyo kailanman hahayaan na gawin kayong spare tire sa sarili ninyong buhay. Karapat-dapat kayong mahalin ng buo. Karapat-dapat kayong igalang. At higit sa lahat, karapat-dapat kayong maging malaya. Isang masigabong palakpakan ng umalingaw, ngaw sa buong paligid. Nakita ko ang mga luha sa mata ni Yaya Rosa na nasa unang row. Ang lahat ng hirap ay tila ba naglaho na parang bula. Pagkatapos ng programa, habang papalubog ang araw, naglakad kami ni Gabriel sa dalampasigan na malapit sa center. Ang kulay kahel na langit ay nagre-reflect sa payapang dagat. Amara! Tawag ni Gabriel, dahilan para mapahinto ako. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit na box. Sa loob nito ay isang bagong singsing. Hindi ito kasing laki o kasing mahal ng unang wedding ring na ibinigay niya. Pero may nakaukit na maliit na pangalan sa loob. Amara. Hindi ito dahil sa kasunduan ng ating mga pamilya, sabi ni Gabriel habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi ito dahil sa lupang donasyon ni Nanay Elena. I am asking you to be my wife again. Because I want to spend the rest of my life earning the privilege of being your partner. Amara Villanueva Monteverde, will you stay with me? Not as a replacement, but as the only woman in my heart? Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Yes, Gabriel, sagot ko. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na tayo biktima ng nakaraan. Tayo na ang sumusulat ng sarili nating kwento. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri at dahan-dahan niya akong hinalikan. Isang halik na puno ng pangako at bagong simula. Ang aking paglalakbay mula sa pagiging isang anino tungo sa pagiging isang liwanag ay hindi naging madali. Maraming sugat ang naiwan, pero ang mga sugat na yon ang naging patunay ng aking katatagan. Ako si Amara. Minsang naging asawang kapalit, minsang naging biktima ng aling utang na loob. Pero ngayon, sa harap ng bagong bukas, taas no kong masasabi sa buong mundo na ako ay tunay na karapat-dapat.